Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay, si Jesus na ating mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. 14 ng buwan ng Setyembre, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapiyastahan ng pagtatampok sa krus na banal, ang katagumpayan ng pag-aalay ng ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, awan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong
anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamanag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa alamang tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na tinlinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob.
Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na aligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansa at parokya ni Santo Padre Pio. Historical background ng ating ipinagdiriwang ang pagtatampok sa krus na banal. Ayon po sa tradisyon at history, ito po ay noong 3rd century, na kung saan ay si Empress Helena, ang nanay po ni Emperor Constantine, ay bumisita sa Jerusalem para tingnan ang ipinagagawang templo ng sepulchre
ng kanyang anak na si Emperor Constantine. At habang nagkakaroon po ng excavation within the site, nakita po ang 3 krus. At ito yung discovery ng 3 krus na kung saan ay ito yung ginamit sa ating Panginoon at yung 2 nasa kanyang tagiliran noong ipako sa krus. Para po mapatunayan kung alin ang kay Jesus doon, mayroon pong isang dying na babae na pinahiga doon sa krus para mapatunayan lang kung alin ang kay Jesus doon. At paghiga noong babae sa krus, kung papaanong ang forma noong babae ay parang ipinako din yung babae, kagaya noong posisyon ng ating Panginoon, gumaling ang babae. At ito ang itinanghal na ito ang krus na pinagpakuan sa ating Panginoon. At kung bakit po katagumpayan ang ating ipinagdiriwang dahil naging matagumpay ang ating Panginoon sa pakikibaka sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili hanggang kamatayan. Ito po ang historical background ng ating ipinagdiriwang at ito'y patuloy natin ipinagdiriwang tuwing Mayo, na kung saan ay ang Santa Cruzan, na nandoon din po si Helena, Empress Helena, ang nanay ni Emperor Constantine, ang ating mga Santa Cruzan na ginaganap sa tuwing dumarating ang buwan ng Mayo. Meron po akong kaibigang sociologist. Minsan ay napag-usapan namin yung rate ng suicidal attempt dito sa Pilipinas. Sabi niya ay pa-increase, lalong-lalo na nitong pagkatapos ng pandemic. At tinanong ko po siya, ano po ang nagiging dahilan sa kanilang obserbasyon, sa kanilang pag-aaral. At ang kanyang sagot ay ayon sa kanilang survey at pag-aaral, ito'y dahil sa mga kabataan ngayon na parang masyadong ini-spoiled ng mga magulang. Hindi pinararanas ng kahirapan, hindi pinararanas ng sakripisyo, problema, at hindi itinuturo yung realidad ng buhay. Tingnan niyo po, pag halimbawa ang isang magulang, natataranta ang magulang pag hindi kumakain ng anak. Anong gusto mo, anak? Ipagluluto kita. Ayaw mo sa ulam. Samantalang noon, ano ang sinasabi ng mga magulang noon? Bahala kang magutom kung ayaw mong kumain. Hindi siguro masama na paranasin minsan ang inyong mga anak sa ganitong mga realidad na sitwasyon. Kaya sabi noong kaibigan kong sociologist, kaya kahit kaunting galit ngayon ng magulang, anong ginagawa ng anak? Naglalayas. Kaunting break up ng kanyang boyfriend o kanyang girlfriend, nag-a-attempt ng suicide. Dahil parang gusto nilang comfortable na buhay. Comfortable na buhay. At ito daw po ang nangingibabaw na dahilan kung bakit tumataas ang rate ng suicidal attempt sa kapanahunan ngayon. Hindi pinararanas ng totoong realidad ng buhay na ang buhay ay kaakibat ang paghihirap, kaakibat ang problema, pain and sacrifices, sufferings. At ito ang itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang ngayon, ang pagtatagumpay ng krus na ito.
At alam natin, sinasabi na pag itinanong sa atin, ilan daw ang sugat ni Jesus? Noong siya'y mula doon sa simula ng kanyang pasanin ang krus hanggang sa Kalbaryo, may nagsasabing 5. 2 sa palad, 2 sa paa, at 1 sa tagiliran noong inulos noong kawal. Ano ho? At kung sabi nga ng isang manunulat, kung titingnan po natin, ang 5 ito ay ano ang sinisignify? It signifies, I love you so much. Parang sinasabi ng ating Panginoon, ganito ko kayo kamahal. Iaalay ko ang aking buhay sa 5 sugat na ito. Subalit kung titingnan po natin, in realidad, strictly speaking, 1,000 ang sugat ni Jesus dahil doon sa paghahampas sa Kanya, sa tuwing siya'y madadapa, sa sugat sa koronang tinik na inilagay sa ulo. Napakaraming sugat. Subalit ang major na sugat ng ating Panginoon, ito nga pong 5. 2 sa palad, 2 sa paa, at 1 sa tagiliran, pag-aalay ng Kanyang buhay para sa atin. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, kung titingnan po natin, ito yung kenosis ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, bagamat siya ay Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maranasan ang tao. At nagpakababa ang ating Panginoon. Hindi ba ito suffering? Hindi ba ito sakripisyo na binata ng ating Panginoon para sa ating lahat? Sa ating unang pagbasa, ito yung reklamo doon, reklamo dito ng mga Israelita. Alam niyo po yung relasyon ng Israelita at ni Yahweh? Ano ho? Kung titingnan niyo po yung Old Testament, yung pagpili ni Yahweh sa Israel bilang kanyang panganay na anak, bilang kanyang bayan. Ang relasyon nito ay disobedience, repentance, at forgiveness. Ganun lang. May ibinibigay na utos si Yahweh, hindi sinusunod ng mga Israelita. Minsan pinaparusahan ni Yahweh. Minsan ay kung ano-ano ang ipinadadala ni Yahweh para makita nila ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pagtalikod sa Kanya. Anong ginagawa ng mga Israelita? Nagsisisi. At pagkatapos magsisi, ang Diyos, si Yahweh, ay nagpapatawad. Kaya ito lang yung cycle ng relasyon. Kaya nga, tinaguri ang binigyan ng tatak ng ating Panginoon ang mga Israelita na matitigas ang ulo. Paulit-ulit, at hanggang ngayon, ginagawa pa rin po natin ito. Ano? Subalit patuloy ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nandoon yung pagsasakripisyo ng mga Israelita at that time. Kaya nga sila nagrireklamo sa ating unang pagbasa dahil sawang-sawa na sila sa pagkaing ibinigay ni Yahweh. Subalit nung magreklamo sila, anong ipinadala ng ating Amang nasa langit? Anong ipinadala ni Yahweh? Mga makamandag na ahas. Ang sino mang matuklaw, namamatay. Kaya nga ano ang sinabi ni Yahweh kay Moises? Dahil humingi na nga ng tawad, gawa ng tanso na anyong ahas at ito'y ilagay sa isang mataas na lugar at kung sino man ang tumingin dito, kahit matuklaw ng ahas ay hindi mamamatay. Ano ho? At ito ang inihalin tulad sa ating Ebanghelyo ngayon. Nasabi ng ating Panginoon kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din naman, kailangang itaas ang anak ng tao para sa kaligtasan. Kung papaano noon, sino man ang tumingin sa ribultong ahas na iyon na ginawa ni Moises ay naliligtas sa kamatayan, ang ating Panginoon ngayon nagsasabi sa ating Ebanghelyo, sino man ang sumampalataya sa Kanya, sa krus na nakabayubay,
na ang kanyang pagkamatay ay dahilan ng kanyang pagmamahal sa atin, ay magkakaroon ng kaligtasan. Ito ang pagtatagumpay ng krus na ito. Hanggang kamatayan, inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. At bilang Kristiyano, sentro po natin, ang puso ng ating pananampalataya ay ang krus. Kaya kaakibat ng tao ang problema. Kaakibat ng tao ang pain and sufferings. Hindi po natin ito maaalis dahil ito ang pinagdaanan ni Kristo. Ang ating mga nararanasang paghihirap ay pakikibahagi lamang sa ginampanan ng ating Panginoon. At ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hilingin po natin sa ating Panginoon na sabi nga bilang umuunlad ng mga Kristiyano, hindi para alisin ang ating mga problema, ang mga pagsubok, kung hindi bigyan ng kalakasan ng loob para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Nang sa ganon, kagaya niya, isang mananagumpay, makihati po tayo sa tagumpay at glorification ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagiging masunurin sa Ama. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy sa krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan,
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamagan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin.
kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa panganib. Ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Ayaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong hanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilaya mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at mambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilaya mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin sa lahat na mula sa main entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as you go dito sa pambansang dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ikalima, mamayang hapon, ganap na 5:00, ay sisimulan natin ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan para sa inyong tulong. Salamat po. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. Ihanda po natin ang ating mga pababasbasan ng mga religious articles sa palad o kaya'y sa upuan, at hilingin din po natin sa ating poong may kapal na ang bawat isa sa atin sa pagbabasbas na ito, anuman ang daladala nating kahilingan, ay tunay na ipagkaloob sa atin kung ito'y kanyang kalooban.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito at sa mga taong babasbasan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag Kanyang pagkaling at habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.